Boss FLM, try nyo lagyan ng pabuya. Sino makakapagturo sa pagkatao niyang pudgago? Sigurado may magturo. Atratuhin ng tama. Hindi ko ito iaatras. Kaya nga. Baliktarin man ang watawat. Hindi ho ako magpapaawat. Maggera man ng hayop sa gubat. Maghalo man ng balat si tinilupan. Kaya nga, maggera man ng hayop sa gubat. Yung magandang balita na yung pong apela nila sa ikinaso sa akin nung Joanna ay na-denied na po ng prosecutor. Hi everyone! Si Norman Enidoro ay mahilig sa salitang $250,000. Ito ay dahil pinapahanap niya ang isang sikat na vlogger at may pabuyang $250,000 na gawa-gawa lang naman niya at hindi niya naman ito ibibigay. Sa video na ito ay panoorin natin ang talaga namang napakahangin na si Norman Enidoro. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video sa gawa-gawang pabuya ni Norman Enidoro sa makapagtuturo sa isang sikat na vlogger. Okay. Sabi niya, Boss FLM, try nyo lagyan ng pabuya. Sino makakapagturo sa pagkatao niyang pudgago? Sigurado may magtuturo. Okay, ganito. Total, alam niyo naman yung number ko. Magbibigay ho ako ng 200,000 kung sino makakapagturo sa pagkatao ni Pudgenius. Opo. Magbibigay ako ng $250,000, 250,000. Basta siguradong si Pudgenius na talagang may ebidensya na siya nga si Pudgenius. Na kung maaari, video na nilalagin niya yung account niya na Pudgenius. Kaya para hindi na ako tumagal, para mabilisan na ako. I-PM nyo lamang ho ako. Alam nyo naman yung number ko. Yun. So, ganun o. Sige. Ayan, 250. Magbibigay ako ng pabuya. Basta talagang sigurado si Pudgenius ho yan. Tila naging matapang na ulit si Norman Enidoro dahil nanalo siya sa isa niyang kaso kaya bumalik na siya sa isang palaban na tao. Yung Lunes, sila naman ang sasagot sa akin. Sa ating, talaga naman yung ginawa sa atin ay hindi ho makatao. Hindi ho makatao yung ginawa sa atin. Huwag na ho tayo magsalita ng pangit kung kanino man sa kanila. Basta sagutin natin kung may demanda sila sa atin, sagutin natin. Ako po'y nagpapasalamat sa mga prosecutor ng Parañaque sapagkat nakita po nila na yung pong mga ikinaso po laban sa akin ay gawa-gawa lamang. Unang-una ho, hindi ko ho sila personal na kilala. Hindi ko ho kilala ang kanilang mga pangalan. Isa lang naman ho ang kalabang ko dyan. Alam na ho natin kung sino yun. Di ba? Hindi daw aatras si Norman Enidoro kahit bumaligtad pa ang watawat ng Pilipinas at maglaban-laban ang mga hayop sa gubat. So, ayoko nang banggitin yung pangalan niya at ayoko na rin magsabi ng pangit sa kanya. Kung siya may sasabihin pangit sa akin, kasuhan uli natin. Ganun lang ho kasimple yun. At ang sasabihin ko, ay hindi ko ho iaatras ito. Yung ating karapatan. Na lumaban ng patas. Atratuhin ng tama. Hindi ko ito iaatras. Kaya nga. Baliktarin man ang watawat. Hindi ho ako magpapaawat. Maggera man ng hayop sa gubat. Maghalo man ng balat si tinilupan. Kaya nga, maggera man ng hayop sa gubat. Hindi ko iaatras ito. Aho. Kung hihingin ng pagkakataon na wala akong gagawin kundi magkaso ng magkaso habang ako'y nabubuhay, ay di tagtarin natin ang tagtarin ng kaso. Oo. Bawat ho salita niya na may kaugnayan sa pangalan ko na may sinabing pangit, kasuhan natin ang kasuhan. Mayaman naman siya, di ba? Marami siyang pambayad na abogado, di tagtarin natin ang kaso. Ganun lang yun. Pinagmamalaki nila, mayaman sila. O di sige, kasuhan natin ang kasuhan. Walang problema. Kada may sasabihin silang pangit, magpo-post lang ng pangit na nakamention ng pangalan ko, kaso. Na yan, kaso na kaso. Oo. Dito ay inamin na ni Norman Enidoro na wala talagang siya pambayad sa abogado. Pero bakit sabi niya noon na isa siyang trilyonaryo? Mayaman naman sila nga. Tayo, wala tayong pambayad na abogado. Wala tayong pambayad na abogado. Pero dahil sa pagmamahal ninyo lahat sa akin, ay patuloy natin
ipinagpapatuloy ang ating paglaban. Kakaining itik lang ang tinatakot. Hindi ho tayo kakaining itik. Ang pinagtatatakot, yun dati nagtakot. Yun ang akala nila. Syempre, di ba? Tayo, wala po tayo sasabihin pangit sa kanya. Nagla-live po tayo ngayon para kumustahin kayo at ibalita ko sa inyo yung magandang balita na yung pong apela nila sa ikinaso sa akin nung Joanna ay na-denied na po ng prosecutor. Kumbaga, dinismiss po yung kaso noon for lack of jurisdiction and no prima facie evidence with no certainty of conviction. Inapila po nila, karapatan ho nila yun. Kinuwento naman ni Norman Enidoro ang kanyang mga sinapit sa kanyang mga bahay at natanggap na daw niya ang denied na ikinaso sa kanya. Ngayon po, kanina ko lang po natanggap yung order na pinadala ho sa akin galing sa bahay, pinadala ho sa dati kong tirahan sa MR Luna. Alam naman ho natin kung bakit ako umalis ng BF Homes, nakatatlong lipat ho ako ng bahay dyan, 3 taon din ho akong tumira dyan, dahil nga ho sa pangaharas nila. Hinaras ho nila tayo ng hinaras. Madaling araw, binibidyohan yung bahay natin. Sa Warsaw, sinugod pa ho tayo noon. Sa Warsaw, di ba? Tapos sa MR Luna, sa Inner Circle, pinost din nila madaling araw. Tapos sa MR Luna. Pero natanggap ko po yung order kanina. Ang nakalagay po ay binasa ko ho yan sa live ko kanina na ang nakalagay ay denied for lack of merit. Yun na yun. Ito pala ang dahilan kaya masaya si Norman Enidoro dahil na-denied ang kaso sa kanya dahil sa lack of merit. So nung una, dinismiss ho siya dahil no prima facie evidence with no certainty of conviction plus lack of jurisdiction. Inapila ho nila, which is karapatan naman ho nila yun. Ngayon ho, finality, denied for lack of merit naman. Ayan. So maraming salamat po, higit sa lahat sa Diyos. Yan lang po ang magandang balita ko sa inyo sa mga supporter ko na kahit papano po ay masasabi natin na yung mga ikinaso nila sa akin ay gawa-gawa at gawang kutsero. Opo, iyan na ho ay isa sa mga patunay. Opo, na talagang gusto lang nila akong kasuhan. Itinuloy pala ni Norman Enidoro ang kaso noong siya ay na-presscon sa Kamkrame kung saan ay napahiya daw siya. Pero sa Lunes naman po, sila naman po ay sasagot. Yun ho, hindi po gawa-gawa yun. Sapagkat nalalaman ho ng buong Pilipinas kung paano nila ako hiniya habang ako po ay nakaposas at nakadamit ng pambilanggo doon sa Kamkrame. Apo. Mukhang hindi naman maganda ang ginawa ni Norman Enidoro dahil tila kung ano-ano ang nangyari sa mga bumati ko sa kanya. Maniwala't kasi hindi, aabutin na sila. Iyan na nga, inaabot na eh. Paano mo sinabing inaabot na? Pero mo, isang grupo silang bumanat sa akin, di ba? Talagang dinudurog nila ako, di ba? Yung isa, balita ko lang, nabaril daw. 50-50 daw. Ito na ba isa, nakulong na. Okay, walang bail na. Kasi violation of bail na yan. Kasi nung kinuha namin yung kanyang alias warrant of arrest, violation na pala siya, jump bail na pala siya. So pagsisilbihan niya na yan, mahabang panahon yan. Okay? Tapos, anong kasunod? May mga surprises na. Sunod-sunod na yan. Ang tawag yan, weather lang. Ganun lang yun. At yan po ang kaganapan kay Norman Enidoro. Tila masaya at palaban na ngayon si Norman Enidoro dahil ang mga kaso sa kanya ay tila na denied. Pero ang pinakamahalaga dito ay malaman ng mga Pilipino na OFW sa ibang bansa na mag-ingat kayo sa mga foundation at pakitang tao ni Norman Enidoro. Ang mahalaga dito ay malaman ng mga OFW na ang mga binibigay niyong pera kay Norman Enidoro ay hindi para sa mga mahihirap na Pilipino, kundi diretso sa bulsa ni Norman Enidoro. Kung magbibigay kayo para kay Norman Enidoro ay wala namang masama doon. Pero kung ang tulong ay para sa mga naghihirap na Pilipino sa Pilipinas, ay paniguradong hindi makakarating ang tulong nyo na parang na-flash sa Enidoro. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.